ba? Parang wala ng kalayaan si BBM dito. Hindi na alam ni BBM kung saan siya lulugar. Yeah, dito tayo, mga kababayan. Sara Duterte, certified baliw. Sabi ni Montulfo. Nako, ito na nga. Speaking of certified baliw, si Sara Duterte. Ito, basahin natin ha, mga kababayan. Ito po yung post ni Ramon Tulfo. Wait lang ha, mga kababayan. Ito yung post ni Ramon Tulfo. Ramon Tulfo, totoong post yan ni Ramon Tulfo ha. Mga kababayan, may check badge. Ibig sabihin, totoo niyang account yan. Ito, mga taga Davao City. Ito ha, certified baliw daw si Sara. Mga taga Davao City at super duper loyal Duterte supporters. Magising na sana kayo sa iyong kabubuhan at katangahan. O, di ba? Ito may nag-comment, si Happy Day. Magising ka na daw sana sa iyong katangahan at kabubuhan. Sabi ni Montulfo. Bakit? Si Sara ay certified na baliw. Ito nga Si Sara ay certified na baliw. Sabi ni Montulfo ha. Ako maniniwala talaga ako kay Montulfo kasi nakikita ang ugali ng tao kasi makikita mo yan sa pananamit, sa gawa, sa pananalita. So si Sara ay certified na baliw. Si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking noong pangulo pa ang tatay niya. Totoo naman talaga. Kaya nga inisyu ni Senador Antonio Trillanes yun nasangkot sila sa pati yung asawa ni Sara. Gusto niyo ipakita ha. Si Sara certified baliw, saltik. Eto, dito tayo. Si Pulong Duterte sangkot daw di umano sa drug trafficking noong pangulo pa ang kanyang tatay. Eto, hanapin natin ha mga kababayan. Punta tayo dito. Ay naku talaga. Pulong Duterte at Mans Carpio. Para hindi tayo maano dito, mga kababayan. Hindi tayo magiging fake news at para makita din nyo. Ito na mga kababayan. Makita nyo naman yan So, lakasan natin ha. Ninakaw sa loob ng mga magna. Di pala magna. Ito ha. Anong sabi ni Ramon Tulfo? Si Sara Duterte certified baliw. Sino pa? Saglit lang ha mga kababayan. Si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking noong pangulo pa ang tatay niya. Ayan ha. So ito, para patunay na si Pulong ay totoong drug trafficker. In the early part of 2017, during my meeting with a certain alias Henry, a Chinese national known importing of various goods in Bureau of Customs, he introduced to me Councilor Nelo Abellira, known as Small Boy. In the said meeting, Small told me that he is the business partner and trusted man of Michael Yang, Pulong Duterte, the son of the President Rodrigo Duterte, and Attorney Mans Carpio, the husband of the Davao City Mayor Sara Duterte. In that, as their business partner and trusted man, he was tasked to facilitate the release of shipment from the Bureau of Customs, which according to him were usually pants and clothes, agricultural products such as sugar, rice, and vegetables, among others. Councilor Small Abellira requested me not to be strict with their shipment after the meeting. Councilor Small always talked to me over the phone and sought my help in the release of their shipment to which I acceded. Narinig nyo mga kababayan? Si Pulong at asawa ni Sara Duterte ay sangkot sa drug trafficking. Tama nga ang sabi ni Montulfo. Samantala mga kabrigada, ang whistleblower naman sa 2017 shabu shipment mula sa China. Itinaging binawi niya ang testimonya na nagdidiin kina Congressman Pulong Duterte at Atty. Mans Carpio. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Pinagtibay ng negosyante at whistleblower na si Mark Tacuba ang kanyang testimonya na nagdidiin kina Davao City Representative Paulo Duterte at asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio sa smuggling ng 6.4 billion pesos na shabu shipment noong... Asawa ni Sara at si Pulong Duterte, 6.4 billion drug
shipment. So tama nga ang sabi ni Ramon Tulfo. Si Sara ay certified baliw, si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking noong Pangulo ang tatay nila. So paano nagkakamali? Ang sabi ni Ramon Tulfo dyan, dalawa na hawak natin, tablet at cellphone. Imposibleng hindi pa matotoo yan. Ito pa. 2017, sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara, pinanindigan ni Taguba ang testimonya 7 taon na ang nakakalipas. Sa kabila ng umano'y panggigipit at banta sa kanyang buhay, itinanggi rin ni Taguba na binawi niya ang mga aligasyon at iginiit na nananatili at consistent ang kanyang mga pahayag sa investigasyon ng Senado at ng Kamara. Gayunman, inamin nito na humingi siya na paumanhin kay Duterte sa isang press conference, ngunit meron umanong pressure at hindi ito pagbawi ng testimonya. Ang paratang ni Taguba ay ang pagmanipula umano ng Davao Group sa customs operations sa pamamagitan ng key intermediaries kasama na si Nooy Davao City Councilor Nilo Small Abellera. Binayaran umano si Abellera ng 5 milyong pisong enrollment fee upang i-avail ang serbisyo ng grupo at magkaroon ng access kay Congressman Pulong. Dagdag pa ni Taguba, sangkot si Carpio rito at ang pera ay pinadadaan sa Davao Group operatives gaya ng isang nagngangalang Tita Nani. Ibinahagi naman ng whistleblower na mula nang idawit niya sina Duterte at Carpio, pinagbantaan umano hindi lamang ang kanyang buhay, kundi pati na ang kanyang pamilya. Ano? Diba? Si Sara certified baliw. Si Pulong sangkot sa drug trafficking. Si Basti naman, mayor ngayon ay palaging lasing. Palaging lasing at pumapasok sa opisina ng hapon na dahil may hangover palagi. So saan nga ba naglalagi? Nagsisurfing, naglalasing. So, magalit na kung magalit kayo sa akin, pero nasasabi lang ako ng totoo. Gaya ninyo ay naging tanga din ako, pero ngayon ay nagising na ako sa katotohanan. Ayan post ni Ramon Tulfo. Diba? Sabi ko sa inyo Si Sara, certified baliw. Si Pulong, sangkot sa drug trafficking nung presidente pa ang tatay niya. Ayun, pinapanood ko sa inyo. Yung video, pinakinggan ninyo yung Brigada Balita. Si Basti daw, mayor ngayon ay palaging lasing. Pumapasok sa opisina ng hapon dahil may hangover. I-search natin ito sa TikTok kung merong nagreklamo nito or merong nag-content nito. Basti Duterte, laging late. Nako, eto nga, pumapasok daw ng late. Eto na. Basti Duterte, late, pumasok. Ito na. Ngayon, nag-love shoutout po sa inyo, ladies and gentlemen. Salamat kayo sa inyong tanan, mga gwapo o gwapa sa Agdao District. Buhay! Ngamahin mo sa Hanapin natin dito, ha? bago po ako matatapos, nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang salita. Hanapin natin, ha? Late pumasok. Kasi lasing. Nako, Diyos ko. Baka lalabas ito, ha? Lasing. Lasing. Yeah? Nag-inom. Lasing. Ngayon, nagdadrugs is baka magising lang sila. Ako rin, di na po ako Ito, unang ginagawa paggising sa umaga. Ano daw? Unang ginagawa paggising sa umaga. Nagaluklo. Diba? Unang ginagawa pagkagising sa umaga. Unang ginagawa paggising sa umaga. Nagaluklo. Unang ginagawa pagkagising sa umaga. Nagaluklo. Wala asawa
Ah, Galit ako kay Milong. Nagmamadali raw siyang umuwi dahil galit na ang asawa niya, kaya tuloy nahuli siya. Patunay lang daw na pantay tayong lahat. Ang Davao City February 23. Who prepared your draft? Okay naman ko, pero yung 20 pesos. Maibabalik ito sa Pilipinas. simula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Ang office mo'y walang tao. Late nang pumasok sa City Hall. Kabilin-bilin na ng lola. Putang inang yan. Wala, hindi nyo talaga maitanggi at mahirap pagtakpan ang katotohanan. Mahirap pagtakpan ang kasinungalingan, mga kababayan. Nakikita eh. Yeah. Pasarap-sarap lang kayo. Di ba? Sabi ni Ramon Tulfo, si Sara certified baliw, nagugurgur sa liig. Di ba? Tapos, nagmumura, pinagbantaan si BBM, si Lisa, si Martin Romualdez. Tapos, si Pulong, abusado, ayan, nananaksak, nanununtok, na di umano'y sangkot sa drug trafficking nung panahon ng tatay niya. Sabi ni Ramon Tulfo, ito naman si Baste, na mayor ngayon ay palaging lasing at pumapasok sa opisina ng hapon dahil may hangover palagi. Ayan na, mga kababayan. Yeah? At isa pa dito, gaya ninyo, naging tanga din ako. Yeah? Pero ngayon ay nagising ako sa katotohanan. Di ba? Mga taga Davao. Baka naman. Diyos me yung mga kababayan. Di ba? Hindi, tingnan nyo. Si, ano daw? Si Pulong, tagal nang sakit sa ulo. Si Pulong. Diyan sa Davao, matagal na daw sakit sa ulo. Moses. Ay, Diyos ko. Ito pa, basahin pa natin yung iba, mga kababayan. Buko dito sa matagal ng sakit sa ulo, si Pulong. Ito. Mahaba-haba ito eh. Ito bilyonaryo news ito baka sabihin nyo naman fake news. Certified na baliw. Mon Tulfo criticizes Duterte siblings urge supporter to wake up. English ito Tagalog yung kanina. Veteran broadcaster Ramon Tulfo unleashed a barrage of critics aimed at the Duterte siblings in the Facebook post on Thursday, May 3. In his post, Tulfo accused Vice President Sara Duterte of being certified na baliw, certified insane. Congressman Paulo Duterte of abuse, behavior, and alleged link to drug trafficking during the presidency of their father, Rodrigo Duterte, at Davao City Mayor Sebastian Duterte of being habitually drunk. Diba? In English lang. Tagalog ko lang. In English lang to. Tagalog lang yung kanina. Si Sara ay certified baliw. Si Pulong ay abusado at di umunay sangkot sa drug trafficking noong panahon ng tatay niya. At sila Basti ay palaging lasing pumapasok sa opisina ng hapon dahil may hangover palagi. Tulfo stated that the hopes Davao residents and Duterte supporters would wake up from their admiration of the political family, calling them stupid and foolish. Mga plong-plong, sabi ni Ma'am Japinay. Mga taga Davao City at super duper loyal Duterte supporters, magising na sana kayo sa inyong kabubuan at katangahan. Sabi ni Mon Tulfo yan. At ito, magalit na kung magalit kayo sa akin, pero nasasabi ako ng totoo, gaya ninyo ay naging tanga din ako, pero ngayon ay nagising ako sa katotohanan. Once a vocal supporter of the Duterte administration, Tulfo has since shifted to a more critical stance, frequently using his platform to raise allegations and share blunt opinions about former allies. He is the brother of incumbent Senator Raffy Tulfo, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, and broadcaster Vin Tulfo. Alam niyo, mga kababayan, ganon si Vin Tulfo, lagi ko naman sinasabi sa inyo na always talaga tayong prepare pagdating sa mga ganitong situation. Ganon si Vin Tulfo, di ba? Pag nag-vlog, pag nag-live, kapag mga ganitong something else matter, ganon si Vin Tulfo, di ba? Hindi nyo pwede
Kailangan talaga kayong madala talaga kayo sa Bitag. Kasi itong Bitag ay isang programa na kumukontra talaga. Di ba?